Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nasa trabaho, amen, kung saan man tayo pupunta, ang character dapat ang pinapakita natin tulad kay Kristo. Amen. So kapag hindi character ni Jesus Christ, kapag nabangga ka, for example, ikaw ay nabangga sa kalsada, amen, obviously, minsan ang mga tao, naturally, ay namagagalit ka agad. Ngayon, kapag ikaw ay nandoon sa isang kondisyon o isang sitwasyon, ano dapat ang iyong ipapakita? Amen. Sabi dito, for as many of you have been baptized in Christ, have put on Christ. Amen. Hallelujah. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for we are all one in Christ Jesus. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, we are all one in Christ Jesus. Tayo ay isa kay Kristo. Amen. So, Galatians 3:29, sabi dito mga kapatid, and if we be Christ, amen, then are you Abraham's seed. Kapag tayo daw, amen, doon kay Kristo, or tayo ay si Kristo, or tayo binaptize kay Kristo, ibig sabihin mga kapatid, then are ye Abrahamic or Abraham's seed. Amen. And heirs according to the promise. Kapag sinabing heirs, tayo ay tagapagmana. Ano ba yung personality or mga covenant na meron si Abraham? He is the father of blessings. Amen. Hallelujah. Maraming mga promise nandun kay Abraham. Kapag ikaw ay seed ni Abraham, kung ano ang meron kay Abraham, yun na din tayo mga kapatid. Amen. True? Saan tayo mga kapatid? Kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, connect ito kay Kristo. Amen. So sabi nito dito sa quote sa mga kapatid sa Jehovah Jireh, number 1, amen. Sabi ni Brother Branham, another thing I want you to notice here in the 12th chapter that the covenant was altogether unconditional. Amen. Ano yung mga kapatid? Amen. Hallelujah. That the covenant was altogether unconditional. Amen. It was not any string attached to it. Amen. I have not if you, there wasn't no ifs to it. I have already done it. He gave Abraham the covenant unconditionally. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, yung covenant ni Abraham, amen, hallelujah, ng unconditional, amen, kapag tayo ay binaptize o nandun tayo kay Kristo, itong covenant na ito ay nandun din sa atin. Kapag sinabing unconditionally mga kapatid, isang bagay o binigay ng Diyos, amen, na walang kondisyon. Amen. Tulad kay Adam. Ginawa sa Adam mga kapatid, amen, hallelujah, doon sa Garden of Eden, after nagawa sa Adam mga kapatid, amen, huwag mong kainin itong punong ito. Merong kondisyon. Amen. Pero ang ginawa nila mga kapatid, nahulog sila sa kasalanan. If the condition ay pumasok na mga kapatid, doon na nagkakaroon ng mali. Kasi merong kondisyon. Amen. Huwag mong kainin ang punong ito. Pero ginawa nila, nagkaroon sila ng kasalanan. Amen. Pero magkaiba ang conditional covenant. Isang bagay na binigay ng Diyos sa iyo, amen, hallelujah, na walang kondisyon. Amen. Magkaiba ang pagtupad ng batas at magkaiba ang pag-fulfill ng batas. Naintindihan ba natin mga kapatid? Ibig sabihin mga kapatid, Jesus Christ, kapag may binigay sa iyo si Jesus Christ, you have to fulfill, amen, the law. Ibig sabihin mga kapatid, buhay na natin yan. Hindi na natin parang, dapat gagawin mo itong law na ito, dapat ganito kasi nandito tayo. No. This is our life. Ang pagpahaba ng buhok mga kapatid, hindi niyan isang batas, kundi buhay na natin yan mga kapatid. Kung anong nakasulat sa Bible mga kapatid, yan ang ginagawa natin. It's not because kasi na dapat gagawin mo ito, dapat gagawin mo kasi Kristiyano ka. No.
makikita sa buhay natin mga kapatid, amen, hallelujah, is naturally, amen, kung mabait ka, amen, natural ay lalabas yan. Amen, kapag ikaw ay nagsusuot ng mga ganitong kasuotan mga kapatid, hindi tayo nagpapantalon or tayo ay nagpapalda, amen, hindi ibig sabihin na sinabi ng pastor. Hindi ibig sabihin yon. Because this is our life. Amen, magkaiba ang pagtupad ng batas, amen, to fulfill the scripture. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. So, unconditionally mga kapatid. But in this covenant, I have already made you father of many nations. Amen. Pag sinabing Abraham covenant mga kapatid, amen, paano ba naging father of nations or blessing si Abraham mga kapatid? When he overcome the challenge. Alam natin mga kapatid, yung story na Abraham, amen, gusto ni Lord na kukunin niya yung anak niya. Anak ni Abraham. Alam natin yung mga kapatid. Amen. At si Abraham na mismo ang papatay sa anak niya. Amen. When he overcome the challenge mga kapatid, amen, alam ng Diyos na faithful si Abraham without doubt mga kapatid. Amen. Hallelujah. If kung nandun ka sa sitwasyon ni Abraham mga kapatid, amen. If kung sasabihin ni Lord, kukunin ko yung anak mo, ano kayang gagawin natin? Amen. Di ba mahirap? Amen. Pero magkaiba tayo ng situation mga kapatid. Kay Abraham ganon sa anak niya. But tayo magkaibang situation sa ating mga aspect. Trabaho, amen, hallelujah. Amen. Minsan, sacrifice natin yung trabaho natin para makapagsimba lang. Amen. That is the challenge. Amen. Para mapakita natin yung faithfulness natin kay Lord. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, you have to overcome. Amen. So sa Abraham mga kapatid, meron sa kobenante, amen, na magkaiba sa lahat. Amen. So sabi nito, it's all unconditional. The covenant is purely grace. Just absolute grace. Only thing they had to do to maintain this covenant was stay and abide in the land. And every blessing when went with the covenant was with them. Only thing they had to do was stay in the land. Now we find out when they went down in Egypt, they lost their blessing, but not their covenant. Amen. The covenant was still there. They lost the blessing, but not their covenant. Because their covenant was grace unconditionally. Amen. So next slide. Amen. The voice, ito mga kapatid, ito ay konektado mga kapatid. The voice is a thunder. Amen. Ano yung mga kapatid? Ano yung thunder? Is a voice. So tinuro ito na ating pastor. Ano yung voice? Sino yung voice? Si Jesus Christ. Sino yung thunder? That is a voice. So, ano yung voice? Si Jesus Christ. So ibig sabihin mga kapatid, the voice came from where? From the throne, where the Lamb had just left as intercessor. Amen. Now he is standing here to take his position and his claims. Amen. Saan galing dong thunder? Sa throne. Amen. Kapag sinabing throne, amen, where the Lamb had just left as intercessor. Amen. Kapag sinabing intercessor, isang posisyon na ikaw ay namamagitan. Amen. Pero now he is standing here to take his position and his claim. Siya ay lumabas na doon sa iyang trono. Para, amen, but the thunder came from the inside of the throne, thundered out, lumabas. Amen. Kapag sinabing thundered, voice is Christ. So, ibig sabihin ng thundered is Christ. Lumabas galing sa throne. Ibig sabihin ng mga kapatid, lumabas na siya doon sa throne. Amen. Para maging intercessor. Amen. Was standing out here the thunder where the Lamb had left the Father's throne to go take his own throne. Anong klaseng trono ito mga kapatid? Umalis siya doon sa Father's throne, amen, and to take his own throne. Ibig sabihin mga kapatid, meron siyang trono na sa kanya na dapat siya ay doon.
I-explain mo na maayos mga kapatid. Pag sinabing intercessor, isang posisyon na namamagitan. Amen. Umalis siya doon. Nawala na yung mamamagitan. Pero meron siyang trono na dapat nandoon siya. Amen. Ano yung trono na ito mga kapatid? So we all know as Christian that God swore to David that he would raise up Christ to sit on his throne and give him an everlasting kingdom here on the earth. He did it. He did it. Ibig sabihin mga kapatid, nangyari na. Sa Luke 17:20 mga kapatid, sabi dito, Amen. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom should not come, answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating si Lord o dumating yung kingdom, hindi mo siya makikita sa alapaap na literal. Scan it not observation. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Ibig sabihin mga kapatid, doon sa sinabi ni Brother Branham, umalis siya doon sa Father's throne and to take his own throne. Kapag sinabing kingdom mga kapatid, kapag sinabing kingdom, merong king. Ibig sabihin mga kapatid, is within you. Ano yung trono? Amen, hallelujah. Ikaw yung trono ng ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon mga kapatid. Amen, hallelujah. Dapat ay ma-fulfill yun. So sabi dito mga kapatid, Jesus, the name Jesus, amen. The name Jesus in the gospel has 4 titles. Meron siyang 4 titles. Son. Did you know that Jesus has 4 titles? A son in the gospel, one of them is the son of David. Amen. One of them is the son of Abraham. And another one, the son of man. Another one, the son of God. Now watch. When our kinsman redeemer becomes son, Jesus Christ, kung magiging kinsman redeemer, Jesus Christ, mga kapatid, he became the son of David. Amen. Which is heir to the throne. Tagapagmana, amen, mga kapatid, sa trono. He heired the throne by being a son of David. Pag sinabing son of David, that is king. Amen. Throne. Hallelujah. God told back there that he would never leave David. Never leave David without a seed. And Christ is the son of David. Ano yung si Kristo mga kapatid? Is son of David. And he became our kinsman, redeemer, and waiting, getting a place ready to where he can reign with us. Amen. As the son of David. His heir to the throne. Ibig sabihin mga kapatid, kapag si Kristo ay dumating sa iyo, amen, kasama itong mga son na ito mga kapatid. Kalbilang na yun yung the son of David. Bakit maraming nagsasabi na hindi pa to nangyayari? Bakit daming nagsasabi na hindi pa the son of David? Sa future pa yon. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, wala si Kristo. Kapag nandyan si Kristo, dapat nandito din yung mga attribute na ito. Amen. Hallelujah. So, meron ako ipapakita. Saan ba nakakonect si Kristo? Okay? Amen. Nanggaling sa kay Abraham. Amen. At nag-connect doon kay Isaac. Akala ni Abraham mga kapatid ang promised son sa Isaac. No. Pero, we understand, amen, ibaba mo, amen, hallelujah, ang promised son pala si Kristo. Amen. Akala nila ang promised son si Isaac, pero ang promised son pala si Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. So Abraham by Sarah, amen, Isaac by Rebecca, nakakonect sila kay Jacob. Amen. Hanggat kay by Leah, hanggat kay Judah. Amen. Hallelujah. David and Jesus Christ. Doon siya nakakonect mga kapatid. Amen. So tama yung sinabi ng Bible mga kapatid. If you in Christ, kapag tayo ay si Kristo, amen, kayo na din yung Abrahamic seed or nandoon yung seed ni Abraham. Amen. Sabi sa Titus 3:7-8, that being justified by His grace, we should be made heirs
according to the hope of eternal life. Amen. Ano yung mga kapatid? That being justified by this, His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Amen. This is a faithful saying, and this thing I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Ibig sabihin mga kapatid, you receive the eternal life. Amen. But, kailangan pa rin nating i-maintain yung ating good works. Hindi ibig sabihin na kapag na kay Kristo na ka na at mali yung mga sinasabi nila, if you are saved, you're always saved. No. Amen. Tandaan natin mga kapatid, even Adam mga kapatid, na perfect yung situation or yung dapat sa kanila. Kapag sinabing na perfect, isang bagay na dapat sa'yo pero nawala. You have to maintain your good works. Amen. Ibig sabihin na nandito tayo sa Covenante, amen. Nandito tayo sa Son of David. Nandito tayo sa third coming. Pwede na tayo nang gumawa ng kahit ano? No. You have to maintain your good works. Kung ano yung ginagawa mo mga kapatid, nakabutihan, amen, you have to maintain. Amen. These things are good and profitable unto men. Amen. So next slide. As the son of Abraham, he is the heirs to the royal grant. Amen. Ano yung son of Abraham? Heirs to the royal grant. Kapag sinabing royal grant, amen, hallelujah, pag sinabing royal, that is king. Amen. Royal grant. That's right. He's heir to the royal grant, a Palestine and all that's in her, Abraham's seed. He was a son of Abraham. As the son of man, what does son of man? Amen. What did man lose? The lost the earth. So as the son of man, he's the heir to everything in the earth. Ito yung mga promise o ito yung isang situation na dapat doon sa son of man. All this he's got and he has to give it back to us. Then he's returning back as he was his. Amen. Kailangan ay mabalik yung kondisyon na iyon mga kapatid. Amen. Next slide. Sabi dito mga kapatid, then, amen, dito sa when the eyes were opened, then, if he's raised from the dead, he's no more in the corporal body. Ano yung mga kapatid? Kapag sinabing corporal, isang body na literal na makikita mo. Isang katawan. But he's in our body. Nasaan si Kristo? Nasa ating katawan. Anong taglay ni Kristo mga kapatid? He is 4 titles. Amen. Son of David, Son of Abraham, Son of Man, and Son of God. Amen. Lahat ng nasa Kristo, sabi dito mga kapatid, all that was in God, kung lahat yun mga kapatid, eternal life, amen. Lahat mga kapatid, millennium mga kapatid, raptured, lahat na kay Kristo, amen, He poured into Christ and all was in Christ poured into church. Amen. Bakit maraming nagsasabi na ang millennium ay wala pa? Pero sinabi ng Bible, ang millennium ay nandun kay Kristo. At maraming nagsasabi ang Son of David ay hindi pa nangyari. Pero sinabi dito, ang Son of David ay taglay ni Kristo. Amen. Kung nandyan si Kristo sa mga kapatid, kasama lahat yan. Palakpakan natin ating Panginoon. See? So it's just a continuation. Continuation, ibig sabihin, tayo ang nag-continue nito. Amen. That they will know that I am the Father and the Father in me and I in you. And see, altogether the Holy Spirit working among His people. Amen. Hallelujah. Tinanggap niyo ba si Kristo? Amen. Palakpakan na ating Panginoon. Amen. So now, then as the Son of God, dito sa Revelation chapter 5, number 2, now then as the Son of God, He inherits all things. As the Son of David, amen, heirs to the throne. As Son of Abraham, His heirs to the royal grant. As Son of Man, His heirs to the earth. Oh my, amen. As the Son of God, heirs to all things in heaven and earth. Oh my.
That's our Redeemer, our Kingsman's Redeemer. Taglay mo ito mga kapatid, meron ito sa'yo. If, kung ang si Kristo ay nasa'yo. Amen. Hallelujah. Sabi dito, next slide. So, but Christ is revelation His own word. Amen. But this is a man, a Bible that calls David an adulterous. And he was the king of Israel. Tandaan natin mga kapatid, ang message natin ngayon mga kapatid ay nandun na kay Son of David. Pag sinabing Son of David, King. We are worshiping King. We are serving King. Amen. Hallelujah. So, adulterous who was to be the Son, Jesus, to be Son of David. Kapag sinabing the Son of David, the very headstone. Kapag sinabing very headstone, mga kapatid, yung headstone, yung capstone, yung headstone, mga kapatid, pag nakaabot ka doon, mga kapatid, amen, ang headstone is Son of David. And his father, according to flesh, was an adulterous Jew, would never wrote a book like that. Would man write this of his own? Amen. So sabi dito, Jesus to be the Son of David, the very headstone. Amen. Next slide. So, Son of David is the headstone. Sabi rin dito mga kapatid, but as the Spirit of God grows closer, just like shadow of my hand, shadow gets darker, 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 until the shadow and the hand become the same thing. The church comes from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Amen. Now going into the very headstone. And the presence of angel of God, Jesus Christ, the Holy Ghost, so present. Amen. Hallelujah. So ano yung very headstone? Headstone is the Jesus Christ, the Holy Ghost. So ang Holy Ghost is si Jesus Christ. Ano yung headstone? Jesus Christ, Holy Ghost. Ano si Jesus Christ? Is the Son of David. The Son of David is the headstone. Isa lang yun mga kapatid. Amen. Huwag tayong malilito mga kapatid. So next slide. Sabi dito mga kapatid, we've got to be magnetized, amen, to the headstone. Amen. Nandun na magnetize tayo doon sa headstone. Kapag sinabi na magnetize, para kang na magnet, para kang na-attract or something mga kapatid. That headstone is the Holy Ghost. Amen. Christ. Ibig sabihin mga kapatid, yung headstone ay Christ. Amen. Ano ba yung punto ko dito mga kapatid? Hindi hiwalay, amen, hallelujah, ang mga attribute ito kay Kristo. Kapag si Kristo ay dumating sa atin mga kapatid, amen, lahat ang meron kay Kristo ay nantaglay na din natin mga kapatid. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, walang imposible sa atin. Amen. Problema? Amen. Kaya natin mga kapatid. Sabi nga, hindi mo ito battle. Battle ito ni Lord. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, yung buhay natin, hindi na natin ito buhay, kundi buhay na ito ni Kristo. That's why na iba yung buhay natin dati at buhay natin ngayon. Amen. Tulad sa akin mga kapatid. Amen. Testimony ko lang. Buhay ko dati mga kapatid, iba. Lahat ng bisyo. Amen. Pinasukan ko din mga kapatid. Lahat, uminom din ako. Amen. Nagtatrabaho sa bar. Amen. Pero, na-encounter ko si Christ. Pero, hindi, tama yung mga kapatid, hindi basihan na ikaw ay pinanganak na Kristiyano. Ako ay UPC mga kapatid. Nababasa ko lahat ng verse. Amen. Ako, lahat ng mga tito ko, tita, Christian. Hindi kami unbeliever. Pero, hindi yun basihan. Kapag hindi mo na-meet, amen, at hindi ikaw nakatalaga doon sa panahong iyon, pero ikaw ay nakatalaga, amen, sa message na ito, doon ka mag-progress mga kapatid, at mabago. Amen. Hallelujah. So, iba yung gawain natin dati at gawain natin ngayon. So, hindi na tayo ito. Ito ay story ni Christ na. Life ni Christ. Ibig sabihin, ni-continue lang natin mga kapatid. Kung anong ginawa ni Kristo, ginawa na din natin. So next slide. Sabi dito mga kapatid,
Psalms 89:20, I have found David my servant. Aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran, siya ng aking banal na langis. Amen. Sabi ito, na siyang itatag ng aking kamay, palakasin naman siya ng aking bisig. Hindi dadahas sa kanya ang kaaway. Amen. Ito ay promise para kay David. Amen. Ni dadalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan. Amen. Sabi dito, at ibubuwal ko ang kanyang mga kaaway sa harapan niya. Anong gagawin sa kaaway? Ibubuwal. Amen. At sasaktan ko. Ano yung gagawin ni Lord? Yung nag-aaway kay David, sasaktan ko ang nagtatanim sa kanya o sa kanya. Sasaktan daw niya. Ibig sabihin mga kapatid, para lang ba to kay David? Nasaan si Kristo ngayon? Amen. Anong taglay ni Kristo? Yung 4 titles. Nandoon yung Son of David. Ibig sabihin mga kapatid, yung promise na ito ay para din ito sa inyo. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Sabi dito mga kapatid, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So sabi ni Paul, si Christ daw ay nasa atin. Nasaan si Kristo? Nasa atin. Ibig sabihin mga kapatid, yung promise niya yung para kay David ay promise na din para sa atin. So, and whosoever shall speak, Luke 12:10, ito naman napakabigat ito mga kapatid. Amen. And whosoever shall speak a word against to the Son of Man, it shall be forgiven him. Amen. But into him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Amen. So, naintindihan natin kanina mga kapatid, si Kristo ay yung Holy Ghost. Amen. Dati mga kapatid, the Son of Man, amen, sa panahon ni Abraham mga kapatid, may dumating. Si Kristo ay nasa flesh. Amen. Sinabi doon nagsabi kay Abraham na manganak si Sarah. Amen. Sa edad niyang yun. Amen. Anong ginawa ni Sarah? Tumawa. Dapat, pero hindi nakikita si Sarah that time. Pero alam yung nagsabi doon na tumawa si Sarah. Dapat sa time na yon, amen, hallelujah, dapat ay mamatay si Sarah. Pero hindi. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven. Na-forgive pa si Sarah that time. But iba ang dispensation natin ngayon. This is the Holy Ghost dispensation. Amen. But into him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Amen. So sabi dito mga kapatid, next slide, and the mark of the Antichrist is to reject the Holy Ghost, which is sealed outside of the kingdom forever. Amen. If you reject the Holy Ghost, amen, hallelujah, ikaw na si Antikristo. Amen. And you're sealed outside of the kingdom forever. With no way they all ever be forgiven. He that spit against the Holy Ghost will never forgiven in the world or the world to come. There's your mark of the beast. Yun pala, na yung pinakamabigat. Amen. That's which speak against the Holy Ghost, amen, will never forgiven in this world or the world to come. Amen. Napakabigat. And there's your mark of the beast. Amen. Yun pala yung mark of the beast. Amen. And the seal of God in one little handful. Amen. So, mabigat mga kapatid. Ibang katayuan natin mga kapatid. Amen. Kung si Kristo ay nasa atin. Amen. Kapag nasa Kristo sa atin, makikita sa buhay natin mga kapatid. Lahat ng mga sinasabi dito mga kapatid, ay sa inyo ito. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. So, I believe na yun ang last slide. So, maraming salamat mga kapatid. I hope na maraming ting naintindihan at naintindihan natin mga kapatid ang mga salita ng Panginoon. Amen. At binabalik ko na sa ating pastor.
Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Galit na sa akin si Satanas. Doon sa Tumbor, tuwing mangangaral ako brown out, darating ang kuryente, tapos na ako. Pero kahit anong hadlang ni Satanas, tagumpay ang gawain. Dudugtungan ko lang yung mensahe. Dito po sa A Greater Than Solomon is Here, 47. Sabi po ng prophet, now, how that Hebrews standing there ought to have recognized that. Ano yung dapat ma-recognize? Solomon had a gift of discernment. Sino si Solomon? Sino? Son of David. Anak ni David yung si Solomon. Had a gift of discernment and he could discern the thoughts in their heart. So ang son of David po, merong mga discernment. At mahalaga po na meron tayong discernment kasi kailangan alam mo kung masama na yung ginagawa mo o tama. Kasi buhay na po ito. Wala na tayo doon sa nakaraan. Kailangan alam mo kung tama o mali ang ginagawa mo. Okay? Now, sabi rito, and they all rallied around Solomon. Yan, so pinagkakalimpupunan si Solomon ng panahon kasi matindi ang kanyang gift. And yet here stood a greater than Solomon. So kung si Solomon noon sikat na sikat, pero sa pagkakataong ito sabi niya, mayroong panghigit kay Solomon. Pinakadakila na si Solomon sa panahon niya. Pero mayroong pang mas higit kay Solomon, sabi rito. Okay? And Solomon was the son of David. Si Solomon daw, anak ni David. But, he was the lesser son. Lesser son pa pala si Solomon. So yun tama yung pinangaral ni Brother Gerald, na ang pangako na son of David sa panahon natin, mga royal seed. By the flesh. And Jesus was the son of David by seed. Sabi niya? Of the promise. The royal seed. Kasama ako ron. Kasama ako ron. Kayo rin. Okay. Bakit mahalagang kasama tayo doon sa royal seed? Wala na pong ibang binhi ngayon na pwedeng maligtas. Son of David. Okay? So, sa binhi tayo magmumula. At sino yung son of David? Jesus Christ. And Jesus was the son of David by seed of the promise, the royal seed. And here was a greater than Solomon standing there. Doing the same thing that Solomon done. Ayun. So, kung makikita pala natin na ikaw ay son of David. Kasi si Jesus Christ, kung ano daw ang ginawa ni Solomon, ginawa din ni Jesus Christ. Ano ba yung ni Solomon? Naalala niyo yung mensahe ko minsan na yung Samaritan woman. Sabi ni Jesus Christ, okay, umuwi ka, dalhin mo ang asawa mo rito. Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mo dahil nagkaroon ka na ng 4 na asawa, yung asawa mo ngayon hindi mo rin asawa. So may na-discern ni Jesus Christ kung sino yung kausap niya. At dapat ganun din tayo ngayon.
Alam mo kung sino yung taong kaharap mo, baka ikaw ay lulukuhin lang yan, baka ikaw ay dadalhin yan sa impyerno, dapat alam mo yan na ipapahama ka pala ng taong yan. At gano'n nakita ito, sabi dito ng propeta, doing the same thing that Solomon done, only being a greater than Solomon. And they called it Beelzebub. O yan po ang naalala ko noong kasi doon sa pinanggalingan namin ni Brother Fidel na church, tuwing linggo, may nagtitestimony. Salamat anya sa prayer ni Brother Rudy, gumaling ako. Dalawa yan o isa. Tuwing linggo yan, mayroon pong nagpapatutuo na pinagaling sila ng prayer ko. Pero, meron daw nagsalita na, bakit daw ako nagpapalayas ng demonyo? Ako raw ang demonyo ron. Blasphemy po yun. Ganyan ang ginawa nila kay Jesus Christ na sinabihan nilang Beelzebub. Nagpapalayas ng demonyo, Beelzebub. Hindi po gagawin ni Satanas ang magpagaling ng sakit. Si Jesus Christ lang at yung mga tinatahanan ni Jesus Christ. Wala pong makakagawa niyan. Okay? Recognize in your day. Eto, 1, 2, 3. If they only recognize the promised sign of the Messiah, may promised sign po ang Messiah. The sign of the Son of Man. He come in the name of the Son of Man. Now, He was in the name through the Pentecostal age. Ayan, yung sinabi ni Brother Gerald, in the Holy Spirit, Son of God. Now, the next thing is the millennium. Kaya ang tanong, kailan ba yung millennium? Ay, malayo pa, Pastor. Okay, sabi niya. The Son of David, 3 sons, same God, same Father, Son, Holy Ghost, same God. Son of David, Son of God. The Son of David, Son of Man, Son of God, is the same God all the time. Yung tatlong sonship po, iisa po yan. Kaya lang, may kanya-kanya silang panahon. Yung Son of Man, alam natin, nung first coming ni Lord John, ang unang pagbaba ni Jesus Christ sa lupa, Son of Man bilang propeta. At nagtapos yung Son of Man sa Pentecost. Dahil lumipat po ng dispensation, Son of God. At mula sa Pentecost hanggang sa dito, Sunset Mountain, 1963, si Lord po ay Son of God. Pero, noong 1963, up to now, ano na siya? Son of David. Last coming po ito ni Lord. At kapag ka ikaw, wala ka sa Son of David, nahuli ka na. Ito po yung last part ng coming ni Lord. Holy Ghost po ngayon. Kaya, sabi nga kanina ni Brother Gerald, laitin mo ang anak ng tao, noon pong si Jesus Christ na nasa lupa, Son of Man po siya noon. First coming niya. Okay pa yung laitin mo siya. At alam natin nag-inmorph si Lord. At ngayon, ang inmorph ni Lord ay sa message. Once na ang message ni-reject mo, nilalait mo ang Holy Ghost. Wala pong kapatawaran niya. Kapag ka ang mensahe nire-reject mo, wala pong kapatawaran yan. Kasi si Lord po, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Lord po ang Word. See? So pagka nireject mo ang Word, you are rejecting Christ. So wala pong kapatawaran yun. Kaya nga, kung tayo po ay may mga mensahe na hindi po natin naunawaan, ihangir mo muna. Alam mo yung bang hangir? Isabit mo muna. Hanggang sa maunawaan natin. Kasi once na nagbitaw ka na ng salita, ay, kalukuhan yan. Wala pong kapatawaran yun. Kawawa ka naman. Amen? Sabi rito, the Son of David, Son of Man, Son of God is the same God all the time. Just in 3 different office works.
So tatlong opisina po yan. Ha? Son of God, Son of Man, Son of God, Son of David. Iisa po yan. Ha? Tatlong opisina nga lang. Parang sa, naalala ko po nung ako'y nag-aral, yung teacher namin, dalawa po ang pinagampanan niya sa akin sa drama. Ako yung Solomon King. Ako rin yung isang doon sa drama. So dalawang ginampanan ko, pero isang tao lang ako. Ang pagkakaiba si Kristo, bilang isa, ginampanan niya tatlo. Ginampanan niya ang Son of Man, ginampanan niya ang Son of God, at ginampanan niya ang Son of David. At tayo po ay kasama doon. Kaya nga mapalad ka dahil napakarami pong churches, hindi po nila ito maituro. Itong sonship, basta sonship lang, pero hindi nila alam kung ano ang kaugnayan ng three sonship sa atin. At sa coming ni Lord. Kasi three comings po ni Lord yan. Son of Man, first coming, Son of God, second coming, at itong Son of David, third coming po ito. Last. Scriptural signs of the time. 9:7. God gave Solomon a gift. Ano sabi? Binigyan daw si Solomon ng kaloob. And all the whole church. Sino yung church? Tayo. Kung paano binigyan si Solomon ng gift, lahat daw tayo meron. The whole church. Everybody. Inulit pa, dinubli pa. Whole church na nga, everybody pa. At ano sabi niya? Believe it. Sampalatayanan nyo na ang mga believer ngayon. Ano sabi niya? God gave Solomon a gift, and all the whole church, everybody, believe it. That was a millennium for the Jews. So sa panahon nila Solomon, naranasan na nila ang millennium. Siguro ito ang first millennium ng mga believer. At ano po ang millennium? Ang millennium po ay rest. Walang gera. Sa panahon ni Solomon, walang gera. At kung tayo po ay si Solomon ngayon, Son of David, dapat wala din tayong gera. Dapat payapa tayo. Iyan po ang Son of David. Pero kung puro ka problema, hindi mo narating itong dapat na kalagyan mo rest. Kasi ang millennium po ay rest. Kapag tayo'y payapa, may kagalakan, nasa millennium ka. At bakit nasa millennium ka? Narinig natin kanina, si Jesus Christ po ang millennium. Kung nandyan sa'yo si Jesus Christ, nasa millennium ka. In the days of Solomon, a foreshadowed the millennium to come, the golden age of the Jews. Notice, nobody started war with them. Walang mga has na girahin sila. Payapa. Iyan po ang rest. Iyan po ang millennium. So tayo man kung ito'y nararanasan natin, kahit may hindi naman nawawala ang problema. Pero may problema, pero masaya ka pa rin. Payapa ka pa rin, nakakangiti ka. Inabot mo ang millennium. Millennium ka. Pero kung ang mukha mo, hindi ka na makangiti, wala ka sa millennium, mga kapatid. Ibig sabihin, tanda yan, wala ka sa Son of David. God bless.